Breaking news po. Ito na ang bagong liderato ng Senado. Tito Soto, opisyal nang nanumpa. Pero itong sistema mga kababayan, mukhang naninilikado rin. Si Senador Marcoleta, mukhang balak din nila palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi ni Anthony Taberna, napapost Marcoleta out, Lacson in. Ang tanong, wala pala sa rules na lawyer dapat ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Eto na mga kababayan, kasi nga po, gusto nilang tanggalin at pag-initan si Senador Marcoleta. Gaya kay Chis Escudero. Kaya nagbitiw itong si Chis Escudero, nasasangkot dito sa anomalya ng flood control dahil po sa 30 million na natanggap umano ni Chis Escudero. Kaya nagbitiw ito bilang Senate President ng Senado. Ngayon po mga kababayan, balak po nila tanggalin si Senador Marcoleta. Ngayon na napaamin na sila Diskaya kung sino-sino ang mga sangkot dito, lalong-lalo na yung mga congressman, sila Saldico, sila Martin Romualdez. So ang balak nila mga kababayan, tanggalin din si Marcoleta. Ito ang sabi po sa comment mga kababayan. Ako, magugulat kayo dito. Ito, Anthony Taberna. Marcoleta out, Lacson in. Wala pala sa rules na lawyer dapat ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hala ka. Ito po ang mga comment. Magugulat po kayo. Sabi ni Marshall Foronda, after the admission of the Diskayas that certain polls are involved, key players in the anomalies, the Senate replaces its president. The replacement of the current SBRC chair is the most certain. Allah ka, mga kababayan. Lacson is now the pro temp. Risa will be great replacement of Marcoleta. Grabe mga kababayan, gusto nilang tanggalin si Marcoleta. Para saan? Para mapagtakpan ang mga kasama nila na kurakot. Kung kay Marcoleta, wala pong papanigan ito mga kababayan. It's Risa. Pwesto kasi yan sa 2028 election. Hala ka. Better is a worse scenario than having the person of Intiveros. Ayaw nila si Hontiveros. Marcoleta is still the best to chair the Blue Ribbon. Grabe, gusto nila si Marcoleta. Ayaw ko kay Risa Hontiveros. Anong alam niyan? Hindi naman abogado. Gaya ni Marcoleta. Gusto ko si Marcoleta walang pinapanigan. Kasi nga hawak niya ang wisdom at ito ay dala niya ang aral ng totoong Kristiyano. Justice demands fairness and transparency with no one above the law. Senator Pampilo Lacson is the right choice. Tako po mga kababayan, Marcoleta doesn't deserve it. Mga ayaw kay Marcoleta. Only in the Philippines. Ang papalit hindi abogado. Ano naman ang alam ni Senator Risa Hontiveros? Pagtatakpan lang niya si Bam Aquino. Ala ka, please wag naman. Gusto namin si Marcoleta. Lito Lapid na lang. Maigi pa. Marcoleta, congratulations. Tatanggal ka. Ala ka. Marcoleta is the best. Arjo, bakit? Arjo Habi of Maine. Main close kay Tito Soto. Tsaka bakit ang HOR speaker, siya pa rin, yung speaker ng speaker, anong job description nun? Only in the Philippines, flood control to damage control. Alaka. Tama na lang. Kasi yung sangkot si Marcoleta dyan, anong sangkot? Imbestigahan nyo. Safe ka na, the bad one. Same best. GC left the group. If ever balitan si Marcoleta as BRC chairman, mas okay na lang si Ping kaysa kay guilt is personal. Paktay na. Yari.
Pag nawala si Marcoleta, wala nang batas. Wala nang totoong magpapantay na mga pagpapairal ng batas dito. Pag nawala si Marcoleta, sabi ni MJ Valenzuela, yari mga kababayan. Gusto nilang tanggalin si Marcoleta para matuloy yung plano nila. Pag nawala si Marcoleta, mawawala na ang tunay na pagpapantay ng mga batas. Hindi na pantay ito kasi para lang ito sa mga makakapangyarihan. Dito mga kababayan ay makikita natin kung sino talaga ang tunay na makabayan. Pag nawala si Marcoleta, wala na. Wala na tayong makikitang matino na politiko. Nandyan pa si Marcoleta, siya yung pumapantay ng parehas. Walang kinikilingan, walang kaibig-kaibigan. Kung ito ay nagkasala, halimbawa sila Bongo, sila Chis Escudero, kung sino pang mga senador dyan, hindi niya kikilingan ito at hindi niya pagtatakpan kahit sino pa, kahit si Jinggoy pa yung may kasalanan dyan. O yan nasabi ng mga komento. Marcoleta out, PhilHealth Queen. Ako, si Risa Hontiveros, punong-puno ng corruption yan sa PhilHealth. Only in the Philippines, sabi that's how the circus they want to play. Changing cheats to cover the damage and stains. Marcoleta is the best for me. If Risa in, wala nang mangyayari sa Pilipinas. Lalayas na lang ako. Pupunta na lang ako ng Pluto. Bulaga lang. Yari, bulagaan na lang tayo. Marcoleta is the best. God bless the Philippines. The cooking show. Marcoleta pa rin ako. Marcoleta is the best. O, kita nyo mga kababayan. Puro Marcoleta ang gusto ng mga tao. O, ano masasabi nyo? Risa Blue Ribbon Chair, mas okay pa. Hala. Nagtataka pa kayo, Senate President nga from One Bull University. Nako po. Yari na mga kababayan, wala nang hustisya pag ito. Wala na talaga mga kababayan. Pag ito naupo si Risa sa Blue Ribbon Committee, wala na. Yung gusto nating hustisya, wala na talaga. Ito po, pakinggan po natin ang panunumpa ni Tito Soto. Ito po. In, Escudero out. Senate President muli si Senador Tito Soto. 15 senador ang bumoto para sa kanyang liderato. Nasa Senado ngayon ang ating kasamang si Willard Cheng. Willard, napakaraming nangyari ngayong araw na ito, lalo na dyan sa Senado. Ano? Tama ka dyan, Corina. Isa nga sa pinakamalaking storya ngayon ang coup sa Senado na nangyari sa kasagsagan ng investigasyon sa flood control scandal. Parehas siyang tinutukan ng ating reporter na si Hannah T. Hannah, ano na ang latest? Willard, sa 15 boto, opisyal nang bumalik si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President ngayong araw. Mismong si Senator Chis Escudero ang nag-administer ng kanyang oath. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Mr. President, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. Mga kababayan, kung kailan tumanda ito, ngayon lang naging transparency. Ngayon lang naging transparent. Ano yung nagpapasikat ka? Ngayon bida-bida ka. Tapos ngayon, plano nyo natanggalin si Marcoleta. Ano nang mangyayari sa Pilipinas dito? Tapos ipapalit nyo si Risa Hontiveros. Anong alam naman yan? PhilHealth Queen yan, si Risa Hontiveros. Saksakan ng anomalya yan. Tapos papalitan nyo si Marcoleta. Okay lang napalitan mo si
si Escudero kasi sangkot sa anomalya. Pero pag si Marcoleta, papalitan mo, nako, napakalaking gulo niyan. Pag pinalitan mo yan si Marcoleta, baka mag-alsabalutan yung mga tao, mag-rally ulit ang mga tao na gustong manatili sa Marcoleta dyan. Naku po mga kababayan, yung plano ng kalaban talagang hindi sila mapakali hanggat hindi matanggal si Marcoleta. Dalawa matapos ang nomination, ayon sa isang source ng politiko na trigger umano ng mga kontrobersya sa flood control ang tila ouster na ito. Naiugnay ang pangalan ni Escudero sa scandal matapos lumitaw na top campaign donor niya noong 2022 si Lawrence Lubiano, isa sa top 15 contractors na kumorner sa bilyong-bilyong proyekto ng DPWH. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, posibleng niluto ang pagpalit sa Senate leadership sa wake ni Judy Araneta kung saan 1 oras daw nag-usap sina Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Kasama raw sa kanilang tinalakay ang korupsyon. Si bagong Senate Majority Leader Mig Zubiri na nag-nominate sa bagong Senate Chief, sinabing kailangan ng Senado ng reliable at trustworthy leader gaya ni Soto at anya, the Senate will be in good hands. Mga kababayan, ako po, balak din nila buhayin itong tinatawag na impeachment ni Sara Duterte. Ngayon po, dahil napalitan po si Chis Escudero, may bulong-bulungan po na si Senador Marcoleta ay tatanggalin po bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ngayon po na marami pong nalaman si Marcoleta na paamin ng mga diskaya na bulgar lahat ng mga sangkot dito ng politiko, lalong-lalo na po karamihan mga senador. Binanggit pa dito si Martin Romualdez na hindi nababanggit, si Saldico, isa na rin dyan yung mga congressman na asawa ni Maine Mendoza na tumanggap ng 60 million na kanila namang itinanggi na wala daw silang natatanggap at hindi nila kilala ang mga diskaya. Ayan na po mga balita mga kababayan, talagang tinatrabaho po nila si Marcoleta ngayon. Gusto nilang tanggalin sa Blue Ribbon Committee para saan? Para hindi mag-isa, hindi mapanagot ang mga korap dito. Naku mga kababayan, ito pa yung mga sinasabi ng mga kababayan natin. Tignan nyo po, babasahin ko mamaya. As Senate President, he always led with fairness and transparency, and he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Pinalitan ni Zubiri si Senator Joel Villanueva na nasa hot seat nitong mga nakaraang araw dahil sa naging pagputok ng mga report tungkol sa kanyang kaugnayan sa dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ikalawang beses nang naalis bilang Majority Leader si Villanueva. Pinalitan din siya ni dating Senador Francis Tolentino noong SP si Migs. Pinalitan na rin ni Senator Ping Lacson si Senator Jinggoy Estrada sa pagka-Senate President pro tempore. Si Lacson ang kilalang taga-busisi ng national budget at bumunyag sa modus o scheme ng DPWH. O mga kababayan, yan po yung mga balita. Talagang gusto nilang tanggalin si Marcoleta dito. Basahin nga natin yung nasa comment. Ito po, mga kababayan. Marcoleta pa rin kami kahit anong mangyari. Ayaw namin sa mga bobo. Gaya ni Tito Soto na school bukol. Anong alam niyan sa Senate President? Ang tagal na niyan, ngayon lang naging transparent. Paktay na. Aalisin si Marcoleta. Ipapalit yung PhilHealth Queen na saksakan ng anomalya. Anak ko po. Sabi ni Anthony Taberna, ano bang qualification ng Blue Ribbon Committee? 'Di ba dapat abogado? Bakit hindi abogado? Yari na mga kababayan. The question is how much? Lako, mas okay pa si Marcoleta, sabi ni Roman. Lacson for pro tempore. Nako po. God help us Filipinos how to cage these crooks. Wala na, magulo na talaga. Utos ang taas. Itong malapelikula at teleserye nilang pinaplano.
na bulgar lang yung mga malalaking isda, pinagtatatanggal na nila yung mga nasa posisyon. Kaya nila tinanggal si Escudero, isunod nila si Marcoleta. Ano ko po? Wala na talaga, magulo na. The sad truth, wala sabi ng AIS, a senator is eligible to be a member of the Blue Ribbon Committee regardless of whether they are a lawyer or not. Because the committee membership is drawn from the Senate itself, which is composed of elected senator and is not restricted by profession. The only requirement is that they are duly elected member of the Senate of the Philippines. Nako po, dapat abogado. Wala po able to write and read lang po. Nako po, Marcoleta is the best pa din. Wala kasi, if not mistaken, Gordon was not a lawyer. Nako po, rally ng taong bayan ng pag-asa ng pagbabago. What do you expect from this bangag admin? Yung sarswela nilang palabas, gusto nilang tanggalin ang mga ayaw nila, yung gusto nila, yung kaalyado nila para mapagtakpan yung mga gusto nila. Dito next, Sara, impeachment will be open. Ala ka po. Tama ka dyan. Dapat lang si Marcoleta ang in, si Risa, ibasura na lang sa kubeta. Ala ka. Sabi na Axel, ngayon pa lang sana nagkakatoong tap na may malasakit sa bayan sa pagkatao ni Senador Marcoleta. Garapalan na talagang kawatan sa pamahalaan. Nilagay yan para walang makonvict sa mga magnanakaw sa DPWH. Ituloy impeachment ni Sara, wag nyo antayin ang galit ng mamamayang Pilipino. Anong mamamayang Pilipino? Kayo lang. Mapapamura ka na lang talaga sa sistema ng Pilipinas. Solusyon lang ata, gaya ng sa Indonesia, parang palabas lang kalakaran ng investigasyon sa Pinas. Wala na. Pag si Risa Hontiveros ang pumalit, wala na. Pagtatakpan yung mga kakampi. Naipalabas lang nila Diskaya, binulgar lang lahat. Yung mga malalaking isda, ngayon, unti-unti nilang sinisira yung framework ng Senado. Mula Senate President hanggang sa Blue Ribbon Committee. Balak nilang tanggalin si Marcoleta para mapagtakpan yung mga gawain nila, para yung mga kasama nila na sangkot sa anomalya, hindi makulong at hindi mapanagot. Pag si Marcoleta, mapapanagot yan, kaya nga nila tinatanggal, sabi ni Ruben Padilla. Ayan, nagko-comment na si Ruben Padilla dito, mga kababayan. Sabi naman ng Ingo, nako pa, pag si Risa, walang mangyayari sa Pinas. Pagtakpan lang niya si Bam Aquino na nakatanggap din ng pera sa politiko. Halaka. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Natatanggalin si Marcoleta, papayag ba tayo? Naniniwala kay Marcoleta, papayag ba ang taong bayan? Pag si Marcoleta naalis, naku po, wala nang mangyayari na tamang investigasyon dito, mga kababayan. Hindi na iiral ang tamang batas. Wala na pong papantay. Magiging boring na po ang Blue Ribbon Committee. Meron kayong makukulong? Pag tinanggal si Marcoleta, may makukulong ba, mga kababayan? Wala po, kasi nga pagtatakpan lang nila yung mga kasama nila. O anong masasabi nyo? Yan lamang po ang aking bahagi. I-comment nyo nga po, i-subscribe nyo ako, ipakalat nyo sa buong mundo ito para malaman nila na ginugulo nila ang investigasyon. Gusto nilang palitan lahat ng mga namumuno. Gaya ni Senador Marcoleta, tinanggal nila si Senate President Chis Escudero, pinalitan nila Iskul Bukol. Ngayon, balak nilang tanggalin si Senador Marcoleta na isang abogado na magaling, na siya lang ang tunay na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kaibigan. Pag pinalitan ni Risa Hontiveros dyan, walay na, mga kababayan. Ekis na. Hindi naman hiniwalang taong bayan, wala ng credibility ang mga tao dyan. Salamat pa na marami. Ito po si Wonders Philippines. Mabuhay.